Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel, especially doon sa mga masugid na nating subscribers at followers. Magandang araw sa inyo. And doon naman sa mga first time tayo makapanood ng video ko na probably ano lang to suggested lang to ng YouTube algorithm doon sa inyong channel, no, or sa inyong account o doon sa Facebook. Kung ito naligaw na sa channel, sa inyong feed, then magandang umaga rin sa inyo, no? Now hopefully makapag-subscribe kayo para at least ma-update kayo ng mga bagong post natin at mga schedule natin, kasi minsan nagla-live tayo, guys. I'm not sure kung makapag-live tayo mamaya, no? And yun na nga, better na in the loop kayo dito sa ating channel para alam yung mga kaganapan. You won't know kung ano yung mga kailangan ninyong information and provide natin. So yeah, in the meantime, shout out muna tayo sa ating mga subscribers and followers. Lalagay natin dito. Ayan, marami na yan, kaya hindi ko na maisa-isa, no, verbally dito sa channel, sa video natin, yung mga pangalan. And ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa floating status ng mga empleyado, no? So this is basically true doon sa mga empleyado ng agency, sa mga nasa call center, nasa mga department store, supermarket, no? So by the way, yung aso na nakikita ninyo, si Winter yan. Yan yung maingay na aso minsan sa mga video. Sinama ko dito kasi namalengke kami. Ayan. Sinama ko muna kasi para makaikot-ikot din. Ayan. So, yun ang pag-uusapan natin, floating status. Ano bang requirements dyan? Pwede na ba agad magdemanda kapag na-floating, kahit na sa pakiramdam natin illegal ang pagka-floating? Mag-file na agad ng demanda, pwede ba yun? Yan ang discuss natin. In the meantime, bago natin i-discuss yan, panoorin nyo muna ang ating YouTube rules. Ipopost. Okay, welcome sa ating discussion. Tuloy natin. Pag na-floating ba at pakiramdam ng empleyado na ang floating ay illegal, pwede ba siyang mag-file agad ng illegal dismissal case sa Department of Labor, sa SENA, sa NLRC, no? Well, kasi ganito yan, ang floating status, ang basis niyan, nasa Article 109, 106, 107, 108, 109. Ito yung mga provisions ng batas sa job contracting and subcontracting, and of course ang implementing rules and regulations niyan ay ang DO 174, no? Now pagdating dun sa mga agency, kasi yan ang parang pinaka mother provision sa batas ng mga empleyadong under sa job contracting engagement. Now, ang bona fide suspension of employment relationship nandun sa Article 301, no? Article 286 noon, Article 301 na ngayon, ito yung when employment is not deemed terminated. Kahit na sinabihan ka ng huwag kang pumasok up to maximum of 6 months, hindi pa rin ibig sabihin na terminated ka na. Now, the reason na binabanggit natin yung hindi ka terminated or not deemed terminated is to emphasize the fact na hindi porke nagkaroon ka ng notice na ikaw ay floating or off detail, ikaw ay terminated na kaagad. Winter, ikaw ay terminated na kaagad. So being so, risky kapag mag-file ka ng illegal dismissal complaint dahil lang na floating status ka. By the way, para hindi kayo malito sa mga baka maka-encounter kayo ng mga maraming terms,
ang floating status ay parehas na din yan sa tinatawag na off detail, no? Or temporary suspension, no? Yung mga ganyan. Pagkaparehas lang ng ano yan, ng ibig sabihin niya, ng ibig sabihin under sa Article 301 or formerly Article 286 na pwedeng i-floating status ang isang empleyado basta merong basis na nakalagay dyan sa ating batas, ano. So pagka floating status kasi sa Article 301, may maximum period dyan which is 6 months, no? So 6 months na hindi ka papasok, hindi ka rin sasahuran, ano. And then before the end of 6 months, kailangan i-notify tayo ni employer kung siya ba ay magtutuloy pa sa kanyang operation or part of the operation na naka-floating ka or hindi na, no? O kung magsasarado na siya, kasi kung hindi na siya magtutuloy, dapat bayaran na si empleyado ng separation pay. Ngayon, kung hindi naman siya kung magtutuloy naman siya, di kailangan ma-reinstate si employee, no? So 6 months ang period na required niyan. Si Department of Labor actually nag-issue ng hindi ko, department order yata yun, no? Na sinasabi niya na pwedeng i-extend, no? Allowing the extension of floating status, no? That's why ang tanong, kung sa tingin ba natin na illegal, makapag-file na tayo ng illegal dismissal case, ang sagot ko, isipin ninyong mabuti kasi napaka-risky na mag-file ka dahil pwedeng ma-dismiss yan for being premature. Bakit premature? Kasi ang mga arbiter, halimbawa, hindi naman nila agad naintindihan yung rason mo or hindi nila na-appreciate yung rason mo, isasabihin lang nila na hindi pa naman natapos ang 6 months, so hindi mo pa masasabi kung illegally dismissed ka nga from service, no? Kasi nakalagay dyan maximum period of 6 months ang bona fide suspension or of detail status or floating status ng isang empleyado. So magiging premature ang impression niya kapag nag-file ka nang hindi pa tapos yung period na yan. So ngayon ang tanong, i-risk mo ba? Ipipilit mo ba na magdemanda ka kahit na hindi pa tapos ang 6 months? Ngayon, kung ipipilit mo, may chance na ma-dismiss lang din yan. Although, hindi ko naman sinasabi na 100% hindi ka mananalo or wala ka ng possibility na manalo. No? Hindi ko naman sinasabing ganon. So, having said that, ang tanong, ano ba ang possibility na maipanalo mo pa rin yung kaso kahit na naka bona fide suspension ng operation or naka off detail status or naka floating ang empleyado? Pwede pa rin ba siyang manalo? Merong chance manalo. In what way siya mananalo? Ang possibility na manalo ang empleyado dyan kung ang pag-floating sa kanya ay wala naman talagang legal basis, no? Pangalawa, may mga prior acts of harassment na sa kanya, discrimination, disdain, na kung saan ang kanyang employment, working environment ay nagiging hostile na, no? Prejudicial sa kanya, di ba? Yung unbearable treatment na, no? Parang ang nangyari, ang pag off detail sa kanya or pag floating sa kanya is the straw that broke the camel's back. Ika nga, parang ito na yung pinaka ultimatum, no? Parang pinaka ano na lang yan, ultimate act. Pero may mga nangyayari ng harassment na unbearable treatment, no? Bago pa siya off detail or floating, di ba? Parang gano'n na lang. So may constructive dismissal na nangyayari. So in short, kung magdedemanda ka dahil na floating ka, make sure na mag-fall yan sa requirements ng constructive dismissal. Kasi kung ang pangangalandakan mo lang ay nagpa-file ka ng illegal dismissal kasi na floating status ka, ay baka hindi ka manalo dyan. Kasi pag floating status, aminado kang floating lang talaga naman ang issue, premature kasi 6 months nga yung maximum period niyan, tapos nag-file ka kaagad. Pero kung ang argumento mo mayroon na constructive dismissal, may acts constituting constructive dismissal na prior pa sa floating status mo, and the floating status is the final act, no,
final straw that broke the camel's back. Ang ibig sabihin na parang yun na yung pinakahuling ginawa sa'yo na nagtinuldo ka na ang employment mo talaga pagkatapos kang harasin at pagkatapos mo maranasan ng unbearable treatment, then there's a possibility na manalo ka. Now, kapag ganyang sitwasyon ka, nag-file ka na ng constructive dismissal, tirahin mo na rin ng tanong na nag-comply ba sa requirements ng Department of Labor ang iyong employer nung nilagay ka sa floating status. Kasi kung titingnan natin ang ating batas, no, si Department of Labor nag-issue yan ng advisory na ang mga employer nag-floating status ng kanilang empleyado, kailangan mag-report niyan sa Department of Labor. Ano-ano mga report na kailangan niyan? Una, dapat 30-day prior notice. Kung kailan magte-take effect ang floating niya, mai-report na sa DOLE yan, or mabigyan ng notice si empleyado, no? Ang report niya dapat nakalagay sa RKS Form 5, no? Na required ng Department of Labor na nakalagay dyan na nag-floating status sila, at inilagay dyan yung affected employees. So maliban dyan na nagkaroon ng compliance with RKS Form 5, di ba? So may legal basis dapat. Ano ba yung rason ng floating? Legal ba? Gaya niya, may lack of raw materials ba? Naka-experience ba ng financial hardships yung kumpanya na pwedeng patunayan ng financial statements, no, audited financial statements? Meron bang mga slowdown, meron bang slowdown in production, slowdown in order, lack of raw materials, yung mga ganon, no? Nakalagay naman yan doon sa Article 301 ng Labor Code. Kung hindi nila na-comply yun, kung ang rason ng pag-floating ay hindi na belong doon sa nakasulat sa 301, probably magiging illegal ang floating status or pag-declare ng floating status ng isang empleyado. Coupled with the fact, halimbawa, na hindi pa ni-report sa Department of Labor yan 30 days before the effectivity through the RKS Form 5. Pangatlo, kung hindi na-report sa tamang opisina ng Department of Labor, hindi na-report sa tamang field office. So ito, pag pinagsama-sama, pwede maging dahilan para masabing illegal ang pag-suspend sa empleyado, at ang 6-month period na nakalagay dyan sa Article 301 magiging irrelevant contention na yan. So hindi na magiging issue talaga na nailagay sa floating status empleyado, pero ang magiging issue na dyan ay constructive dismissal at naging final nails on the coffin na lang ito ang pag-place ng mga empleyado sa floating status. So ibig sabihin, nakalagay ka na sa kabaong, ha? Wala pang floating status mo, nailagay ka na sa kabaong, gusto ka nang ilibing. Parang ganyan ang sinasabi nating final nail in the coffin, ano? In the coffin. So yung huling pako na ipinangsara dyan sa kabaong, yan yung floating status. But the intention really was to remove you by placing you in the kabaong. Ibig sabihin, yun na yung intention, talagang alisin ka na. So ang pako na huling ibinaon dyan yung floating status, but it's not anymore the issue of that pako or final nail in the coffin, but it's the issue of constructive dismissal na express in the last act through placing the employee on floating status. Yan ang ibig nating sabihin, ha? Kung floating status na talaga yung issue mo, delikado, kasi delikado na mag-file ka ng demanda, kasi baka sagutin ka lang ng premature ang iyong complaint dahil hindi pa naman tapos ang 6 months. Pero kung yung pagiging floating status mo, ito nire-recap ko lang, ha, ay dahil sa mga ay part yan ng mga ginagawa ng employer na form of harassment na nagsimula pa even prior sa pagiging floating mo, then yung issue mo is constructive dismissal and you're not focusing on the floating status itself. Pwede kang manalo, pwedeng may laban yan. Alright? So guys, I hope you learned something from this video, and if you do, please share this with your friends, your colleagues, your family members, relatives, mga ganon, ano, na you think anybody who may benefit from this video, from this information that we're sharing. Again, this is an information sharing channel video. We don't advocate for any group or sector, employer, employee, wala tayong ganon, no? So thank you very much for watching, and I hope to see you in the next video.